Walang bagyo, walang distress call, pero may isang taong alam na hindi na dapat pumalaot ang barkong yon. Isa itong true story ng isang subscriber na nagbahagi ng kanyang kwento dito. Hindi mo ito maririnig sa balita. Hindi mo rin ito makikita sa mga dokumentaryo. Ito ay kwentong bulungan lamang sa mga kapwa seaman. Habang nagkakape, habang nasa dry dock, habang nagpapalipas ng oras. Habang pareho silang pagod. At pareho nilang alam na may mga bagay sa dagat na hindi pwedeng ipagsapalaran. Ang sabi ng subscriber, may nakasabay akong chiefmate dati. Malaking barko rin ang hawak namin noon. Cape-size bulk carrier. Iron ore ang karga. Brazil, papuntang India. At habang nag-uusap sila ng chiefmate, biglang nasabi nito, Malaki ang barko nyo ah. May kahambal yan sa amin dati. Parehong-pareho halos. Sandaling katahimikan. Tapos, idudugtong niya ang linyang iyon. Kaso, lumubog. Ang barko habang nasa dry dock, may routine inspection. Walang drama, walang sirena. Pero habang chine-check ang hull, may napansin ang chiefmate. Isang structural crack. Hindi malaki, pero nasa loob ng tangke. Hindi halata sa hindi nakakaalam. Pero sapat para magdulot ng tanong. At sa barko, ang tanong ay hindi dapat binabaliwala. Nag-report siya agad. Sir, may nakita po akong crack sa hull. Hindi po ito safe. Iron ore ang karga. Isa sa pinakamabigat na kargo sa mundo. Kapag may kahinaan ng bakal, ang bigat ng karga ang tatapos sa usapan. Dumating ang sagot ng owner at principal. Hindi galit, hindi pasigaw. Kundi tahimik. May kontrata tayo. Sayang ang biyahe. Kaya pa yan. Pero pinaglaban ng chiefmate ang alam niya. Sir, delikado po talaga. Paulit-ulit. Hanggang sa sinabi niya ang bihirang sabihin ng mga linyahan ng mga seaman. Kung itutuloy niyo po yan, pauwiin niyo na lang po ako. Pinauwi siya, tinanggal sa kumpanya, nasira ang pangalan niya sa industriya. Pero buhay siya. Pinalitan siya ng bagong chiefmate. Pinatakbo ang barko. Walang bagyo. Maganda ang panahon. Normal ang forecast. At pagkatapos noon, wala nang balita. Walang distress call. Walang mayday. Walang huling mensahe. Pero may isang bagay na hindi kayang patahimikin. May aparato ang barko. Nasa pinakaitaas. Automatic distress beacon. Kapag lumubog ang barko ng ilang metro, mag-a-activate ito. Magpapadala ng signal. May coordinates, latitude, longitude, at isang araw, tumunog ang alarm. Lumubog ang barko. No survivors, walang bangkay. Ayon sa bulong-bulungan, nahati raw ang barko. Hindi dahil sa bagyo, hindi dahil sa navigation error, kung hindi dahil bumigay ang kargamento, ang bakal. May kaso raw, may investigasyon. Pero dahil sobrang laki nitong kumpanyang to, mas piniling patahimikin kaysa ipaalam sa publiko. At ang tanging nakaligtas, ang chiefmate na bumaba. Ang chiefmate na pinili, yung integridad niya. Minsan ang sixth sense ay hindi mahika. Hindi rin siya premonition. Ito ay isang karanasan, isang experience. At lakas ng loob na humindi sa mga bagay na alam mong mali. Sa dagat, hindi lahat ng trahedya ay misteryo. Ang iba, desisyon. At kapag pera ang inuna kaysa sa buhay ng crew, ang dagat talaga ang magpapaalala kung sino talaga ang may huling salita.
Kung may kwento kang matagal mo nang itinatago at tahimik mo lang na kinikimkim yan dyan sa saloobin mo, isang karanasang hindi mo kayang ikwento sa pangalan mo, pwede mo tong ibahagi, email nyo lang sa akin nandyan sa description below. Like mo naman to kung ramdam mo ang bigat ng kwento. At comment kung naniniwala kang may babala talaga bago ang isang trahedya. Subscribe para sa mas marami pang True Anonymous Dark Tales. As always, manatili sa liwanag. Bye for now.